Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 3, 2026, Lunes ng ika-18 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Jeremias chapter 28 verses 1 to 17. Nang taong ding iyon, ng ika-5 buwan ng ika-4 na taon ng paghahari ni Sedekias sa Huda, si Jeremias ay kinausap ni Ananias, anak ni Propeta Azur ng Gabaon. Sila nooy nasa patio ng templo sa harapan ng mga saserdote at ng mga tao. Ang sabi ni Ananias, "Ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Binakasan ko na ang kapangyarihan ng hari sa Babylonia. Sa loob ng 2 taon ay ibabalik ko sa templong ito ang lahat ng kagamitan na kinuha ni Haring Nabucodonosor at dinala sa Babylonia. Ibabalik ko rin dito sa Jeconias, anak ni Haring Joaquim ng Huda, at ang lahat ng bihag na taga-Huda na dinala sa Babylonia. Aalisin ko na kayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Babylonia." Sinabi naman ni Propeta Jeremias kay Propeta Ananias nang naririnig ng mga saserdote at lahat ng naroroon sa patio ng templo, "Amen. Ganyan nga sana ang gawin ng Panginoon. Magkatotoo nawa ang ipinahayag mo. Mapabalik sana rito mula sa Babylonia ang lahat ng kagamitan ng templo at ang lahat ng dinala roong bihag. Ngunit pakinggan ninyo ang sasabihin ko sa inyong lahat. Ang mga propetang nauna sa atin ay nagpahayag na magkakaroon ng digmaan, tagutom at salot sa maraming bansa at tanyag ng mga kaharian. Kung magkatotoo ang pahayag ng isang propeta na iiral ang kapayapaan, saka lamang natin malalaman ang Panginoon nga ang nagsugo sa kanya." Pagkarinig niyon, kinuha ni Propeta Ananias ang pamatok na nasa batok ni Jeremias at binali. Pagkatapos sinabi niya sa lahat na naroroon, "Sinasabi ng Panginoon na ganito ang gagawin niya sa mga pamatok na inilagay ni Haring Nabucodonosor sa lahat ng bansa, at ito'y gagawin niya sa loob ng 2 taon." At umalis si Propeta Jeremias. Pagkalipas ng kaunting panahon mula nang daliin ni Propeta Ananias ang pamatok ni Propeta Jeremias, kinausap ng Panginoon si Jeremias, "Pumunta ka kay Ananias at sabihin mo, nawasak mo nga ang pamatok na kahoy, ngunit papalitan ko ng bakal. Lalagyan ko ng pamatok na bakal ang lahat ng bansang ito upang sila'y maglingkod kay Nabucodonosor at magkakagayon nga. Siya'y paglilingkuran nila sapagkat ipinailalim ko sa kanya pati ang mga hayop sa parang." At sinabi pa ni Propeta Jeremias, "Ananias, hindi ka sinugo ng Panginoon at pinapaniwala mo sa isang kabulaanan ang mga taong ito. Kaya't ang sabi ng Panginoon, ikaw ay mawawala sa daigdig na ito. Mamamatay ka sa taon ding ito sapagkat tinuruan mo ang bayan na maghimagsik laban sa Panginoon." At nang ika-7 buwan nga ng taong iyon, si Propeta Ananias ay namatay. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat sa narinig nating kwento sa inyong pagbasa sa pahayag ni Propeta Jeremias. Maganda na tayo po ay mag-ingat sa mga self-proclaimed prophets, ng mga bulaang propeta na nagsasabing sila ang Mesiyas, sila ang sinugo ng Panginoon para magpahayag. Bagamat maganda ang kanilang pahayag, pero ito nga ay sabi, panliligaw lamang dahil hindi talaga ito yung mensahe ng Panginoon na binibigay sa kanila. Kaya ay pinahayag sa pamamagitan ni Propeta Jeremias dahil siguro maraming napaniwala si Ananias at maraming napasunod. At imbes na maging mabuti ang kanilang kalagayan ay lalo pang napasama. Kaya patuloy natin na pagnilayan din, pagdasalan ang lahat ng mga nagsasabi at nagpapahayag ng mabuting balita. Dahil hindi lahat madaling magpahayag ng salita ng Diyos, pero hindi lahat ay papahayag
ng katotohanan. Muli po, sa mapagpalang araw sa inyo po. God, we trust in His only Son. In every place we trust. Christ became man. Blessed Joseph, to us too. Show yourself a Father and guide us in the path of life. Obtain for us grace.